Paglabas po panahon ni Alfonso Cusi, panahon po ni Pangulong Digong, ito po, kauna-unahan na, sige nga, silipin na nga natin yan kung paano nagpe-presyo. So, yung issuance na yan, umabot na po ng hukuman. Pending ngayon. Kasi nga, para bagang, deregulated kami, you're regulating. Hindi pa pwedeng hybrid. Kasi, di gawin natin ngayon, ang provision na yan, gawin mo ng batas. So, meaning, mag-hybrid ka na. O kaya, sabi nga ni Tito Sen, bumalik ka doon sa old regime nang talagang ito'y regulated. Hindi po yung, di ba, nung una, nung panahon ng pandemya, na-shock tayo, 76 per liter ang diesel. Hello! Nangyari na po sa atin sa kasaysayan po ng ating petrolyo, ha? Pandemic time, nag-76, lahat tayo nagulat. That time po, napag-usapan yung oil deregulation law. Naalala ho ninyo, nakapanayam namin si Congresswoman dyan sa Marikina. Nangako siya that time. Kimbo. Yes, pero nung nawala yung pandemic, nagkalimutan. So ngayon po, nandito tayo ngayon. At eto ho na naman, binabakbakan tong oil deregulation law, pati DOE. Pagkatapos nito, pag humupa na ulit. di po ba? Hindi na ulit pag-uusapan. I mean, with all due respect, di po ba? Po na dumulog po sa hukuman. Anyway, balikan lang natin tong oil deregulation law. Kasi nga, with all due respect, dito po sa ating mga kagalang-galang na mga mambabatas, andali kasi nga din pong manise dito po sa DOE. Hindi sa ipinagtatanggol natin sila, ang daling manise na wala kayong ginagawa. Hindi po ba? Na bakit nyo hinahayaan na yung presyo niyan na iniaalok ngayon, ang taas-taas, pero ang kanilang binili na stock ay luma na. Ang tanong nga dito, ano ba ang provision ng batas? Hindi po ba? Mainam po halimbawa, merong provision po dito mga kapatid, no? The DOE shall monitor the refining and manufacturing process, etc., etc. Okay. Ito po. The DOE shall monitor and publish daily international crude oil prices, as well as follow the movements of domestic oil prices, etc. Pero wala po talagang nagsasabi dito kung paano mo ito pepresyuhan. Kung paano po ang magiging presyuhan kasi nga ginawang deregulated yung batas. So fast forward po tayo ngayon. Tinatanong nila, ba't nangyayari ito? Hindi po ito unang nangyari ngayon. Noong pong pandemic, kung ating maaalala, gumawa pong aming programa ng 3 episode ng Think About It to explain this issue. Pati po yung sinasabi ng mga windfall profit na iyan. At noon po, naitampok na natin na noon in fairness, nagtangka na ang DOE na mag-regulate dito sa punto ng pagsiguro lamang na transparent yung presyuhan po per liter ng produktong petrolyo. At noon mga kapatid, umabot na naman po sa demandahan. And in this case, maaari mong sabihin na hindi lang po executive, kung executive po ang sisisihin, kung hindi po pati ang legislatura at hudikatura. Kasi ngayon, nanalo na po ang DOE sa RTC. Umabot po na Supreme Court doon sa paano ba hahawakan ng hukuman tong kasong ito. Kasi po, nagsabay-sabay sila ng demandahan. So, kumbaga, dumami nagdemanda kontra po sa memorandum ng DOE sa unbundling per liter ng presyo ng petrolyo. Tumagal and then na-refer back ng Supreme Court at ngayon pending sa Court of Appeals. Nakita po ninyo? Ang tagal na po ito. Ano ba issue po dito? Para mo malaman kung paano pinapresyuhan yan, maging transparent ang mga oil companies na wala actually po sa provision ng oil deregulation law. Kaya nga po ngayon, in fairness naman po, tali din ang kamay ng ng DOE. Yung sinasabi na ipinagtatanggol yung mga oil companies, pwede mong sabihin yun, nang ganun-ganun na lang, sa iyo lamang kutob. Hindi ba? Kasi nga, sinasabi nila na wala kaming control dyan Wala kaming magagawa dyan. Ba't nyo hinahayaan naman na sila ay mag-umento na ngayon na old stock sila?
Ang sagot ng DOE lagi dyan, kasi kapag naman sila hindi nag-komento, yung kanilang bibilhin baka mas mahal, so yung kanilang perang kakailanganin mas malaki. Sasabihin naman ng senador, ibig sabihin, taong bayan na nag-aabono doon sa puhunan. Paano naman daw kapag bumaba at hindi sila bumaba din? Nakita mo, yung, di ba, parang anggulo, para bagang, hindi mo maintindihan na kapag bumaba yung presyo, hindi sila nagbaba, nag-maintain lang sila, ano naman sasabihin mo? Hindi, kasi pag bumababa sila, sentimo-sentimo lang eh. Pag nag-aumento, ang taas-taas. Ginawa nyo kasi nga deregulated at walang klaro kung aaralin nyo po mismo ang mismong provision ng batas. Pati nga po sinasabi po, pati po yung pagkakaroon po ng petroleum reserve, yung minimum inventory requirement, mga kapatid. Bottom line dito, mga kapatid, sa lahat po ng ating mga kagalang-galang na mga mambabatas at sa ating pong mga tagapakinig, madali pong sabihin, na nagkukulang itong DOE. Okay. Pero kung nagkukulang sila, ano ang pwede niyong gawin? Di palakasin niyo poder nila. Di tutuhanin niyo na yung amyenda sa Oil Deregulation Law. Di ba? Kung totoo na sa paniwala nyo, di bigyan nyo sila ng ngipin, di bumalik ka doon sa regulated regime. Sino ba nagpasa ng Oil Deregulation Law? Di Congress. Right? Sa adhikain daw na magkakaroon ng malawak na kompetisyon at pagandahan ng presyo pabor sa consumers. Basically, yun ang adhikain ng batas na hindi po naman nangyari. So ngayon, puntahan natin itong unbundling na akin po sinasabi. Naglabas po panahon ni Alfonso Cusi, panahon po ni Pangulong Digong. Ito po, kauna-unahan na, sige nga, silipin na nga natin yan kung paano nagpe-presyo. So, yung issuance na yan, umabot na po ng hukuman. Pending ngayon. Kasi nga, para bagang, deregulated kami, you're regulating. Hindi pa pwedeng hybrid. Kasi, di gawin natin ngayon, ang provision na yan, gawin mo ng batas. So meaning, mag-hybrid ka na. O kaya, sabi nga ng Tito Sen, bumalik ka doon sa old regime na talagang ito'y regulated. Hindi po yung, di ba, nung una, nung panahon ng pandemya, na-shock tayo, 76 per liter ang diesel. Hello! Nangyari na po sa atin sa kasaysayan po ng ating petrolyo, ha? Pandemic time, nag-76, lahat tayo nagulat. That time po, napag-usapan yung Oil Deregulation Law. Naalala ho ninyo, nakapanayam namin si Congresswoman dyan sa Marikina. Nangako siya that Stella time. Kimbo. Yes, pero nung nawala yung pandemic, nagkalimutan. So ngayon po, nandito tayo ngayon. At eto ho na naman, binabakbakan tong Oil Deregulation Law, pati DOE. Pagkatapos nito, Pag humupa na ulit. di po ba? Hindi na ulit pag-uusapan. I mean, with all due respect, di po ba? Kung gusto ho ninyo na mawala yung mga windfall na yan, kung gusto po ninyo na talaga namang, na ang DOE, siguraduhin, itong mga per liter na ito, hindi po pinagkakakitaan ng lubos-lubos, baguhin nyo batas. Basically, yung po yun. Kasi kahit na pag mag-tumbling-tumbling ka dyan, bumalubaluktot ka dyan, tumihati-haya ka dyan, yan ang sinasabi sa batas Basahin po natin. Powers and functions of the DOE and the DOE Secretary. Klarong-klaro po yan. Lahat po ng provision nandito po. At dyan sumasandal ang mga oil companies ngayon. Maliban na lamang yan, kung bukas makalawa na naman, magkakaroon ng mali-maletang lobby money ang mga nasa industriyang ito.